lalong lumalakas ang PH Navy sa pagdating ng 3 malalaking barkong pandigma ng Japan sa Pilipinas. Sa isang makabuluhang pag-unlad na nagpapalakas ng panrehiyong seguridad at pagpapatibay ng mas malapit na ugnayan sa pagitan ng Pilipinas at Japan, 3 cutting-edge na barkong pandigma ng Japan ang dumating sa karagatan ng Pilipinas. Ang pagdating ng mga makabagong sasakyang ito ay nagmamarka ng isang mahalagang okasyon sa patuloy na pakikipagtulungan sa pagitan ng dalawang bansa. Dumating ang 3 barkong pandigma ng Japan, bahagi ng Maritime Self-Defense Force ng Japan, sa Subic Bay Freeport Zone, sa Pilipinas sa gitna ng isang engrandeng welcome ceremony na dinaluhan ng matataas na opisyal mula sa dalawang bansa. Ang mga sasakyang ito, na kilala sa kanilang advanced na teknolohiya at kakayahan, ay nakatakdang palakasin ang mga kakayahan ng depensa ng hukbong dagat ng Pilipinas at pahusayin ang maritime security sa rehiyon ng Southeast Asia. Isa, JS Kaga, DDH-184. Ang helicopter destroyer na ito, na pinangalan ng JS Kaga, ay isa sa mga pinakakakilakilabot na barkong pandigma ng Japan. Nilagyan ng fleet ng mga helicopter at cutting-edge radar system. Ito ay dinisenyo para sa iba't ibang naval mission, kabilang ang anti-submarine warfare at disaster relief operations. Ang presensya nito sa karagatan ng Pilipinas ay inaasahang malaking kontribusyon sa maritime surveillance at defense. 2. JS Ashigara, DDG-178. Ang guided missile destroyer na JS Ashigara ay armado ng pinakabagong anti-aircraft at anti-submarine weaponry. Ang advanced na teknolohiya at firepower nito ay magpapalakas sa kakayahan ng Philippine Navy na protektahan ang mga teritorial na tubig nito at mag-ambag sa katatagan ng rehiyon. 3. JS Sazanami, DD-113. JS Sazanami, isang general-purpose destroyer, ay nagdadala ng maraming kakayahan sa mga pagsisikap sa seguridad sa dagat ng Pilipinas. Sa mga advanced na surveillance at mga sistema ng komunikasyon nito, maaari itong tumulong sa malawak na hanay ng mga misyon ng hukbong dagat, mula sa reconnaissance hanggang sa mga operasyong anti-piracy. Ang Joint Naval Initiative na ito ay isang patunay ng lumalalim na pagkakaibigan at estratehikong partnership sa pagitan ng Pilipinas at Japan. Ang dalawang bansa ay nagpahayag ng kanilang pangako sa pagtiyak ng seguridad at katatagan ng South China Sea, isang lugar na napakahalaga sa kalakalan at kapayapaan sa rehiyon. Sinabi ng Pangulo ng Pilipinas na si Rodrigo Duterte sa seremonya ng pagtanggap, ang pagdating ng mga barkong pandigma ng Japan na ito ay binibigyang diin ang lakas ng ating pakikipagtulungan at ang ating sama-samang pangako sa pagtataguyod ng isang internasyonal na kaayusan na nakabatay sa mga patakaran. Kasama ang ating mga kaibigang Hapons, magpapatuloy tayo sa magtrabaho tungo sa kapayapaan, katatagan, at kaunlaran sa rehiyon. Ang punong ministro ng Hapon, si Yoshihide Suga, ay sumasalamin sa mga damdaming ito, na nagsasabing, ang ating mga bansa, ay nagbabahagi ng mga karaniwang halaga ng demokrasya, ang tuntunin ng batas, at isang pangako sa kapayapaan. Ang hukbong dagat ng Pilipinas ay magsisimula sa magkasanib na pagsasanay, at mga programa sa pagsasanay kasama ang mga Japanese counterparts, na higit na magpapahusay sa kanilang mga kasanayan at interoperability. Ang pagtutulungang ito ay hindi lamang nagpapalakas sa mga kakayahan sa pagtatanggol ng Pilipinas, ngunit nagpapatibay din sa tungkulin ng Japan bilang pangunahing kasosyo sa seguridad sa rehiyon ng Asia-Pacific. Habang ang mga barkong pandigma ng Hapon ay sumapi sa hanay ng hukbong dagat ng Pilipinas, maaaring umasa ang rehiyon sa pagpapabuti ng seguridad sa dagat at higit na katatagan sa karagatan ng Timog Silangang Asya.
Ang pagdating ng mga sasakyang ito ay nagsisilbing testamento sa kapangyarihan ng internasyonal na kooperasyon sa pagtugon sa mga karaniwang hamon sa seguridad. Tiyak, ang pagkakaroon ng mga barkong pandigma na ito ng Hapon sa hukbong dagat ng Pilipinas, ay nagbabadya ng isang bagong panahon ng pinahusay na seguridad at katatagan ng dagat sa karagatan ng Timog Silangang Asya. Ang pakikipagtulungan sa pagitan ng Pilipinas at Japan ay nagpapakita ng kahalagahan ng pandaigdigang kooperasyon sa pagtugon sa mga hamong pangseguridad. Ang mga advanced na barkong pandigma na ito, kasama ang kanilang makabagong teknolohiya, mga kakayahan, ay gaganap ng isang mahalagang papel sa pag-iingat sa mga katubigan ng rehiyon, pagtiyak ng kalayaan sa paglalayag, at epektibong pagtugon sa iba't ibang banta sa dagat. Ang kanilang presensya ay isang malinaw na pagpapakita ng pangako ng parehong mga bansa sa pagtataguyod ng isang nakabatay sa mga patakaran na internasyonal na kaayusan, at pagtataguyod ng kapayapaan at katatagan sa South China Sea, at sa mas malawak na rehiyon ng Asia-Pacific. Sa pamamagitan ng magkasanib na pagsasanay, mga programa sa pagsasanay, at pagbabahagi ng impormasyon, hindi lamang palalakasin ng hukbong dagat ng Pilipinas, at mga katapat nitong Hapons ang kanilang mga individual na kakayahan sa pagtatanggol, kundi patitibayin din ang interoperability at pagtutulungan. Ang pagtutulungang diskarte na ito ay magpapatunay na napakahalaga sa pagtugon sa mga umuusbong na banta sa seguridad at pagtataguyod ng isang mas ligtas na kapaligirang pandagat. Ang pagdating ng mga barkong pandigma ng Hapon na ito ay nagsisilbing isang maliwanag na halimbawa kung paano maaaring magsama-sama ang mga bansa upang tugunan ang mga karaniwang hamon sa seguridad, paglampas sa mga hangganan, at pagbuo ng matatag na pakikipagtulungan para sa higit na kabutihan. Habang nagsasama-sama ang mga sasakyang dagat, tumatayo sila bilang simbolo ng pag-asa at pag-unlad na nagpapakita ng kapangyarihan ng internasyonal na kooperasyon sa pagpapanatili ng kapayapaan at seguridad sa ating magkakaugnay na mundo.